Halos matatapos na sa pagbibisi Ibarra nang lumapit ang isang utusan. Ginoo, may isang pagpupuntan sa iyo. Maaari sa siya sa aking manggagawa. Sige, papasukin mo sa aking tanggapan. Ngunit nabigla siya nang ang makaharap niya ay ang mahiwagang si Elias. Hindi nakaila sa panauhin ang naging kilos ni Ibarra. Iniligtas ninyo ang buhay ko. Kakalahati pa lamang ang naibabayad ko. Wala pa kayong dapat ipagpasalamat. Nagtungo ako rito upang ipakiusap sa inyo. Kung gayon, sabihin ninyo, saglit na nakipagtagisan ng tingin si Elias kay Ibarra bago ng usap. Kung sisikapin ng katarungan ng mga tao na lutasin ang hiwagang ito, ay hinihiling kong huwag ninyong masasabi kanino man ang babalang binabanggit ko sa inyo sa simbahan. Huwag kayong mabahala. Alam kong inuusig nila kayo, ngunit hindi ko kayo isusuplong. Aba, hindi po para sa akin ito. Hindi po para sa kapakanan ko. Ito ay para sa kapakanan ninyo. Wala ako kinakatakutang sinuman. Naragdagan ang pagkamangha ni Ibarra. Bago sa kanyang pandinig ang tono ng pananalita ng mangbubukid o pilotong ito, at parang hindi tumutugma sa kanyang uri at kakayahan. Ano ang ibig ninyong sabihin? Hindi pa ako nangungusap na patalinaga. Sinisikap kong maging malinaw ang pagpapahayag ko para sa higit sa inyong kaligtasan. Kailangan ipalagay ng mga kaaway ninyo na pabaya kayo o sobra ang pagtitiwala. Mga kaaway ko? May kaaway ba ako? Ginoo, lahat po tayo ay mayroon, mula sa pinakamaliit na insekto hanggang sa tao at mula sa pinakadukha hanggang sa pinakamayaman at makapangyarihan. Ang pakikipag-away ay batas ng buhay. Hindi ka isang mangbubukid o piloto lamang. May mga kaaway kayo sa mataas at mababang lipunan ang binalak ninyo. Ninyo ay malaking proyekto. Mayroon kayong mga nakalipas. Ang inyong ama, ang inyong lolo ay may kaaway dahil sa matayog at marugdog nilang damdamin. Sa buhay na ito ay hindi mga kriminal kundi ang mga tapat na tao ang nakapagpasiklab ng puot ng iba. Kilala ba ninyo ang mga kaaway ko? Nag-isip si Elias at hindi muna sumagot. May kilala akong isa. Ang namatay kagabi ay natuklasan kong nagpaplano siya laban sa inyo. Narinig ko iyon sa pakikipag-usap niya sa hindi ko kilalang tao na nakihalo at nawala sa karamihan. Wala akong sapat na batayan para isipin noon ang kanyang masamang intensyon. Ngunit parang may nabuhay sa akin na tama ang kutob ko. Kaya't pumili ako ng isang lugar na mabibigyan ko kayo ng babala nang hindi na ninyo ako matatanong pa. Hindi pa rin umiimik si Ibarra at abala sa pag-iisip. Dinaramdam kong namatay ang taong iyon. Marami pa sana tayong malalaman sa kanya. Hinatulan siya ng Diyos, at ang Diyos nawa ang maging nag-iisa nating hukom. Naniniwala rin ba kayo sa milagro? Dito ngayon, sa harap ko, ay naririto ang milagro ang pinag-uusapan ng lahat. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa magtalo na ito. Ang pagtatalong ito ay labas sa aking kakayahan.
Hinihintay nila kayo at naaabala ko kayo. Huwag ninyong kalilimutan ang sinabi ko. May mga kaaway kayo. Ingatan ninyo ang inyong sarili para sa kapakanan ng inyong bayan. Paalis na sana si Elias nang pigilan nito ni Ibarra. Kailan ulit tayong magkita? Kailan nyo ako. Kung makatutulong ako sa inyo, may utang pa ako sa inyo.